I think Filipinos are the best. Of course, in the most recent episode, we talked about the top 10 toxic traits of Filipinos. Pero sa totoo lang, napakarami nating magandang qualities. We have a lot of great qualities, and in this video, we will talk about that. And yes, good day to you. My name is MJ Lopez. I'm the founder of MJ Lopez Media, and I've been doing business for more than 18 years, transforming the lives of people in the process, changing the lives of people from poor to becoming millionaires to multi-millionaires. And I also have clients who are billionaires who wants a perfect will of life. And based on my own personal experience, the qualities I will share with you are the reasons why I think Filipinos are the best. I have the privilege to work with a lot of people. One of my main mentors sa Florida nakatira, at yung iba kong mentor nasa iba't ibang bansa. Sometimes I go to Singapore, to Australia, to US, just for the sake of learning. And I also work with other Asians. But the thing is, I really love working with Filipinos. It's like kung mag-ahire ako, Pinoy pa rin talaga. And the qualities I will share with you are the reasons why I love working with Filipinos. Meaning, sobrang lawak ng potential. We can create a culture para ma-eliminate yung mga toxic traits. Filipinos are extremely powerful. Sobrang galing. At sobrang ganda ng pwedeng makareate na resulta. And I wanna tackle the great qualities that we have so that we can all improve that. Para ma-improve natin yung mga qualities na meron tayo. So let's begin. Here are the top 10 reasons why I think Filipinos are the best. Number 1, we recycle everything. Kung 80s or 90s kid ka, lalo kung galing ka sa probinsya, alam na alam mo to. Ang basurahan natin, karton ng sesto or tanduay. Ang sinusuot na pambahay ng tito natin, ng kuya natin, ng lolo't lola natin, ng mga magulang natin, yung galing pa sa mga politiko. Pagbukas mo ng ref, tapos chinek mo yung freezer, laging may ice cream. Ito yung mga pinakaunang prank noong araw. Siyempre ikaw bilang bata, excited na excited ka, akala mo may ice cream, di ba? Tapos sa utak mo, tumutunog na yung tururut, tururut, di ba? Tapos pagbukas mo, ang laman, tilapia, galunggong, tuyo, di ba? So nare-recycle yung mga lalagyan ng ice cream. Tapos minsan, yung lalagyan ng ice cream, ginagamit na tabo. Or minsan, yung lalagyan ng boysen, yung lalagyan ng pintura, nagagamit din na tabo. Or nagagamit ding basurahan. Reusable pa yon. Kasi lalagyan lang yun ng plastic, basurahan na siya. Sure ako, meron kayong isa o dalawang drawer sa bahay. Or isang box na may laman na plastic, mga gamit na plastic, at mga paper bag. So sa mga 80s and 90s kid, naaalala nyo ba, pag merong Christmas party, di ba, meron tayong tinatawag na exchange gift, di ba? Nasasabihin something long and hard and stuff like that. Tapos syempre, yung mga parents natin, pag probinsyano ka, alam mo yan, ang parents natin, gustong-gusto nila yung tinatawag na return of investment. So kailangan, kung ang budget is $199, dapat $199 lang. Kasi dapat, babalik sa'yo yung niregalo mo. Parang ganun yung mindset ng mga magulang natin, di ba? Ang nakakatawa dito, imbis na bumili ng gift wrap, ang gagawin ng mga parents, i-recycle yung mga paper bag. Eh, syempre, di ba, yung mga paper bag, yung mga bench, pen shop, yun yung uso nung araw eh. So, ikaw ngayon, pag makaka-receive ka ng regalo, akala mo bench, akala mo pen shop. Excited ka. Tapos sasabihin something soft, ang lambot naman, di ba? Pagbukas mo bulak, di ba? It's a prank. So, bottom line, pagbukas mo ng drawer, may makikita ka dyan na maraming plastic labo na gamit na. Yan ang ginagamit na basurahan. Nare-recycle pa. May makikita ka dyan mga lumang plastic. At ang pinakamatindi dito, comment kayo kung makaka-relate kayo ha. It's like 5 years na yung plastic. Even yung mga water bottles, ang tagal-tagal na nire-reuse pa. Tapos yung mga Tupperware noong araw, may pangalan pa yon. Naalala ko nung bata ako, yung mga basahan ko. Siyempre pagpapasok sa school, meron tayong mga towel, di ba? Naalala ko yung kulay puti na manipis na towel na ginagamit ng mga tricycle driver saka jeepney driver. Yun din yung baon natin nung high school or elementary. Tapos may pangalan pa yun para hindi mawala. But bottom line, tayo mga Filipino, we recycle almost everything. Comment nga kayo kung meron akong nakalimutan na nare-recycle natin. Number 2, we can celebrate in any occasion. Kahit anong okasyon, kaya natin mag-celebrate. Naalala ko, pag may patay, syempre malungkot tayo. Lalo kung mahal natin sa buhay. Pero yung ibang kapitbahay na wala namang pakialam, ang nasa isip nila, may tong-it, may sugal, may video okay pa most of the time. At ang matindi minsan, nagsasabong pa. And for some reason, nagiging entertaining pa nga minsan yung mga lamay sa atin because of the culture.
Pag taga-probinsya ka, like for example sa Batangas, pag may lamay sa Batangas, grabe pa rin magpakain. So kahit lamay, there are times na nakakapag-celebrate pa rin. To the point na kahit bagyo, nasaksihan natin yan. Pag bumaha, ang ginagawa ng mga Pilipino, nagsiswimming pa, nagsasaya pa. Yung iba nga nagje-jet ski pa eh. Magugulat ka na lang pag malalim yung baha. Yung mga bata naglalabas na ng salbabida. So imbes na malungkot, isa-celebrate na lang, grateful na lang. Masiyahin talaga mga Pilipino. Tapos pag mga fiesta, kahit hindi natin kakilala, we celebrate with them. May iba't ibang culture sa iba't ibang lugar. Like for example, sa Batangas, grabe sila magpakain, as in, sobrang grabe magpakain. Pag kasal, pag fiesta, talagang halos buong barangay papakainin nila. And that's a powerful trait. Kasi may ibang lahi na pag birthday, KKB. Doon sa mga OFW dyan, kayo magkwento sa comment section. Diba, may mga lugar at may mga tao sa iba't ibang bansa na kapag birthday, swerte na yung may pakain, di ba? Pero minsan magugulat ka, invite ka sa kainan, pagdating mo KKB pala. Samantalang sa Pilipinas, sure ka na maraming handa, may take out ka pa. May video okay pa. Ang saya-saya pa. So kahit anong okasyon, kahit may crisis, kahit may negativity, kahit may toxicity, at some point we can always celebrate. And that will connect to number 3. We have a good sense of humor. Ang komedyante sa Pilipinas, pag sinabing komedyante, sobrang nakakatawa talaga. We have a lot of creative ideas to have fun. We can have fun around anything in life. And sa totoo lang, may pagkakataon na hindi talaga natin kailangan gumamit ng toxicity, ng issues para magpatawa. At kitang-kita natin yan noong araw hanggang ngayon. Sa mga 80s, 90s, for sure, you remember Dolphy. Si Babalu pa. Grabe naman talaga, di ba? Tapos ngayon, may mga bagong sumisikat na komedyante rin, na sobrang entertaining naman talaga. Diba mga bossing, kamusta ang buhay-buhay? Right? And it's really fun. It's because at some point, regardless of the negativity, toxicity that we are facing in the Philippines, at some point, we can all have fun. Kasi grabe yung sense of humor ng mga Filipino. Number 4, we are extremely flexible. Sobrang bilis nating mag-adapt. Sobrang bilis nating matuto. That's why in other countries, there are Filipinos na kahit walang natapos, diskarte lang talaga, umaasenso sa buhay. It's because kahit anong ipatrabaho mo sa isang Pilipino, kapag may gusto yan, at kapag may goal yan, at kapag malalim ang dahilan yan, gustong-gusto niyang magpadala ng pera sa Pilipinas, kahit anong klase ng trabaho, tatrabahuhin yan. Magugulat ka na lang. Isang Filipino, pagpunta sa ibang bansa, pwedeng ang trabaho niya, tubero. Magugulat ka na lang, nag-electrical na yan. Tapos manager na yan. Nag-handle na yan ng mga tao. At kumikita na ng malaki. It's because we can always adapt. Pag pinagsama natin yung adaptability, flexibility nating mga Pilipino with the creativity, tapos we recycle everything. Ang TV sa US, pag nasira, tapon. Sa Pilipinas, ang TV, pag nasira, ilalagay yan dyan. Hatawin lang ng konti. Okay na yan, di ba? Tapos pag walang signal, aayusin yung antena. Naalala ko nung araw, yung antena na ginagamit is Ernie Baron. Inabot mo ba yun? Si Ernie Baron na antena, hindi na. Dati, Ernie Baron yun eh. Yung antena, tapos inaayos pa yan. Tapos pag umuulan, aayusin pa yan ng mga tatay natin, lolo natin, tatay natin. Hindi ko pala na-experience yung may tatay. But anyway, sobrang galing natin mag-adapt. Pag pumunta ka sa ibang bansa, there are times na ang language nila, English lang. Samantalang tayo, pag punta natin ng ibang bansa, we have Tagalog. Sometimes may dialect pa. Marunong ka mag-Tagalog, marunong ka mag-Bisaya, tapos magaling ka rin mag-English. Sa totoo lang, sa ibang bansa, there are times na mas gusto pa nga nila yung English ng Filipino kasi malinaw, walang accent. Nakakatawa nga minsan eh. Kasi ang manghuhusga pa ng English mo, yung kapwa mo Pilipino. Ang manghuhusga sa grammar mo, yung kapwa mo pa Pilipino. Pero when I attend seminars in other countries, they always say, you Filipinos have good English. So sobrang bilis nating mag-adapt sa mga sitwasyon. And that includes crisis. Because of the adaptability that we have, we are able to build a strong character. Sabi ko nga sa inyo, di ba? There are times na yung bagyo, tinatawanan na lang. Yung ibang mga bata, nagsiswimming pa sa baha. Sa sobrang daming pinagdaanan ng bansa, pinagdaanan sa sakuna, nakapag-adapt tayo doon, and that made us stronger as human beings. Doon nga ako nagugulat eh. Kasi sa mga toxic traits, alam natin na insecure tayong mga Filipino. But in reality, isa tayo sa mga pinakamalakas na tao. We are strong, resilient. Kaya kailangan lang bumalik yung tiwala natin sa sarili natin. Kailangan lang maintindihan natin na teka, ang dami na nating pinagdaanan sa buhay. Ang dami na rin natin dinaanan bilang Filipino. And we deserve the credit. We deserve a better life. We deserve a better future.
It's because we are strong. We are extremely flexible. Kaya natin mag-adjust. Lalo na kung para sa mga mahal natin sa buhay. Alam na alam natin yan, napakaraming OFW na kahit hindi na sila masaya sa trabaho nila, hindi sila happy kung nasan sila. Namimiss na nila yung family nila. Yung iba dyan, wala pang kakilala sa ibang bansa. Nakikisama sa ibang tao. Pag may sakit, hindi na lang nila sasabihin. Ililihim na lang nila kasi ayaw nilang mag-alala yung mga tao sa Pilipinas. Titipirin ng sarili para lang makapagpadala ng pera sa Pilipinas. They are able to adjust. Yung mga kaibigan nating OFW, they are willing to sacrifice almost everything para lang makatulong sa mga tao sa Philippines. Kaya kung may kamag-anak ang OFW, parents mo OFW, pasalamatan mo sila ngayon mismo. Kasi isa sila sa patunay na tayong mga Pilipino, kaya nating mag-adapt sa iba't ibang klase ng sitwasyon. Number 5, hardworking. It's obvious. I remember going to Australia and there are times na 6 p.m. pa lang yung ibang tao doon hindi na nagtatrabaho. It's because they value work-life balance. Kaya sa Australia, kung Pilipino ka, tapos masipag ka, lamang na lamang ka eh. Kasi ang dami mo pang pwedeng magawa sa gabi. I remember going to other countries, tapos yung ibang tao talaga, pag tapos na yung oras ng trabaho, tapos na. Ang mga Pilipino, regardless of the time, hanggat hindi tapos ang dapat gawin, hanggat di tapos ang trabaho, hindi yan titigil. There are workers in the Philippines na hindi na nakabase sa oras. Nakabase yan sa resulta. There are workers in the Philippines who really wanna serve, who wanna create results, who wanna create the best possible output. Ang mga Pilipino kahit anong oras yan, basta may trabaho, pagkakakitaan yan, laban yan. Ang hard work, basic sa ating mga Pilipino. So actually noong araw, sobrang sipag din talaga ng mga tao eh. Nagkataon na lang because of social media, nauso yung mga content, narinig natin yung mga tao na nagsasabing work smart, leverage and all that, na wala na yung essence ng pagiging Pilipino natin na masisipag talaga tayo. But again, I'm here to tell you that if you wanna work smart, you have to work hard first. I-embrace mo muna yung hard work so that you're gonna learn as a person. You're gonna be a better person. And that means you're gonna have value as a person. And if you are valuable, you will be earning more money. The marketplace will pay the people who have more value. So your goal, our goal, is to build more value. How do we do that? By working really hard and learning from our own mistakes. Kaya nga yung hard work, sa Pilipinas, hindi na masyadong pinag-uusapan yan eh. Kasi normal yan. And that's extremely powerful. I'm here to tell you that. If you can work hard in the right opportunity, or maybe just work hard in an opportunity that you will grow as a person, eventually, you will earn a lot of money. At alam ko na deserve mo yan. So if you wanna turn your hard work to profits, I have a good news for you. Maybe you are working really hard towards your goals and dreams right now and nothing seems to work. Maybe you are randomly trying strategies, pwedeng may pangarap ka pero hanggang ngayon hindi mo masimulan. Or pwede namang nasimulan mo na pero parang hindi ka makausad. And there are times na alam mo sa sarili mo, alam mo yung dapat mong gawin, alam mo yung kaya mong gawin, alam mo na pwede mo namang gawin pero hanggang ngayon hindi mo ginagawa at hanggang ngayon hindi mo sinisimulan. Or maybe you don't even know who you are and you don't even know what you want. I'm sure, based on my experience, that the success blueprint will help you. It's because maliban sa galing siya sa 18 years kong experience, learning from my mentors as well, I spent a lot of money to learn. And at the same time, I spent a lot of time trying this framework. To the point na paulit-ulit ako nag-fail, pero nahanap ko yung tamang framework at tamang timpla na makakatulong, not just sa akin, makakatulong na rin sa iba't ibang mga tao. And guys, right now, we are creating massive results. We are transforming the list of people in Success Blueprint. Merong mga estudyante na kumikita ng pera. May mga empleyado na full-time na ngayon sa pagnenegosyo. Merong negosyante na nag-expand ng business. Merong mga OFW na nagnenegosyo na. Meron din mga OFW na nakabili na ng bahay sa Pilipinas. Napakaraming resulta because of the framework I will share with you in Success Blueprint. So again, if you want to turn your hard work to profits, enroll now. Visit www.successblueprint.ph, and if you want to pay via GCash, just choose send it online payments. If you want to pay via credit card, just choose PayPal or send it online payments. You will get a 14-day program. It's an online course, recorded videos po yan, so pwede mong panoorin kahit nasa ang bansa ka. Because we have students all over the world. You will be supported in our exclusive community at napaka-powerful ng community natin. Nakapag-build tayo ng napakagandang culture. You will have a downloadable workbook na magagamit mo in building your success blueprint. Plus, we have
mastermind sessions. And it's extremely powerful. Sobrang powerful niyan, guys. And the value of one session is 100,000. If you will enroll within the week, you will get 50% more value, which means you will get 90 days access sa course plus additional one mastermind session. Imagine, guys, more than 300,000 value, but you will pay less than 10,000 pesos. Kasi gusto ko kayong tulungan. So yun lang, guys. I'm really excited for your transformation and I wanna see you in Success Blueprint soon. Again, www.successblueprint. Enroll now. Simulan mo na yung journey mo towards success. So let's move on to number 6. We are hospitable. So normal sa atin na nagsuserve sa mga tao. It's normal for us to serve people, to help other people. Kaya nga sa ibang bansa, sikat na sikat yung mga Filipino nurses. Kasi sa service industry, they say Filipinos are the best. I remember going to New York, grabe sila dun. As in, grabe yung culture. Sorry sa mga taga New York dyan pero hear me out. Yung mga taga ibang bansa dun, yung mga lokal dun, grabe. They are rude. Most of them are disrespectful. Parang ang baba ng tingin nila sa mga tao. Hindi ko alam kung sa Pilipino lang mababa yung tingin nila, pero grabe dun. Ang dumi ng New York, amoy ihi, napakarami masyadong tao, ang daming turista, amoy chongkay sa mga gedli-gedli, laging may away, laging may pulis, laging may nagsisigawan na homeless. And yung service, parang wala silang pakialam. Kahit mag-hotel ka doon, siguro yung pinakamahal na hotel, baka maganda service. Pero normally, yung mga Uber drivers, hindi ka man lang pagbubuksan ng pinto. Hindi man lang ibababa yung bagahe mo. Wala silang pakialam. Samantalang sa Pilipinas, in the service industry, normal sa ating pagbuksan ng pintuan, i-greet ng maganda, iserbisyo ng maganda, yung hotel sa atin. Maliban sa mas affordable yung mga hotels in the Philippines, grabe yung service. Yung valet parking dito, yung pag-handle nila ng bagahe, yung pagsagot nila ng tawag, it's a lot different. Nung nakapunta ako sa ibang bansa at nakita ko yung culture nila, lalo akong na-in love sa hospitality ng mga Pilipino. Iba talaga tayo mag-serve. Kaya ito sa mga kaibigan nating OFW, kayo magsabi sa akin. There are instances that people in the service industry earns more money. Kayo magsabi sa akin I'm not sure. I'm not sure kung sa lahat ng bansa ganito. But there are times sa ibang bansa, they are paying more in terms of the service. Kasi nga tayo mga Pilipino, ang galing natin magserbisyo sa kapwa natin tao. And that's because of number 7, we are family-oriented. Ang culture sa US, 16 ka pa lang, kailangan mo nang mag-move out. Yung iba nga mas early pa And that's good because they will be more independent, matututo sila, at doon na rin mabibuild yung mindset nila. Pero alam naman natin na yung mga parents nila, yung mga lolo't lola nila, iniiwan na lang nila sa isang institution. Pinababayaan na lang doon. At bihirang-bihira sila makita. And that's what I love about the Philippines. Because let's be real. As we grow older, family becomes more and more important to us. Mas mahalaga yung time natin sa family natin. Mahalaga na kasama natin sila lagi. Siyempre, nung bata tayo Kung may mga bata ditong nakikinig, kung teenager ka pa lang or 20s, you will be focused on achieving your goals. You will be focused on achieving your dreams, diba? Agresibo ka, you want to connect with your friends, you want to connect with more people. Gusto mo, ang dami mong kakilala, you want to party, you want experiences, and there's nothing wrong with that. Pero, as you earn more money, especially kung kagaya ko, na walang ka ng mahal sa buhay during the pandemic. Tapos umiidad ka na, may pamilya ka na, umiidad na rin yung parents natin. Kung buhay pa yung mga lolo't lola nyo, sobrang tanda na rin nila siguro, you will start to think about your family. Ang advantage natin sa Pilipinas, hindi cringy yung bigla kang uuwi. Diba? Normal nga sa atin yung halos araw-araw nakikita. At kung may trabaho ka, once a week nakikita kayo. At kung hindi man kayo magkita lagi, alam natin na grabe yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Tayong mga kabataan, kahit hindi tayo pilitin, di ba? Kahit hindi obligated magbigay, alam mo sa puso mong magbibigay ka pa din. You know yourself that you wanna give back to your family. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kabataan probably hindi ka nagmamadali. Probably petics ka lang. YOLO, you only live once. You wanna enjoy life, yeah, go for it. And probably wala kang pakialam. Sana naman hindi ganon. Pero sa mga batang chill lang at di kayo nagmamadali, I want you to understand na tayong mga bata, sunrise tayo Pero yung parents natin, sunset na. Hindi kita pinagmamadali kasi kailangan mong magmadali para sa sarili mo. Sinasabi ko lang na baka pwede mong bilisan ng konti because you wanna be successful as soon as you can so that your parents will experience your success as long as they can. You wanna be successful as early as you can para mas matagal nilang ma-experience yung buhay na deserve nila. Yung yaman na deserve nila.
And no matter how toxic our parents can be, I want you to understand na ilang taon na silang nabubuhay sa mundo. At mas matagal nilang dinaanan yung pagsubok na dinadaanan mo ngayon. Mas matagal silang nagtrabaho sa toxic na kumpanya. Mas matagal silang nag-suffer. Mas marami silang pinagdaan ng calamities. At baka sinukuan na nila yung pangarap nila. Kaya toxic sila ngayon. Maybe feeling nila wala na silang pag-asa. At baka ikaw na lang yung pag-asa. But whatever it takes, kailangan mong ilaban. Kailangan mong bilisan ng konti. Para sa magulang mo, para sa mga mahal mo sa buhay. At para naman sa mga magulang, I want you to understand that you guys inspires us the most. Yes, alam namin na may edad na po kayo. Naiintindihan ng mga kabataan na humihina na yung katawan nyo. Pero kailangan yung tandaan na kayo yung pinakaunang naging idolo ng mga anak nyo. Kayo yung unang tinitingala namin. Kung makikita namin kayo na may pangarap, na lumalaban sa buhay, that will be the most inspiring, motivational stuff we can get. Sa totoo lang, mas nakaka-motivate na nakikita yung magulang na lumalaban kaysa sa videos ko. Let's be real. Kung magulang ka ngayon, tapos feeling mo, ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo. Naiintindihan ko, mabigat talaga. Tapos parang hirap ka na pagod ka na, sawang-sawa ka na. Tandaan mo, nakatingin sa'yo yung mga anak mo. You can always be an inspiration to them. Kasi yung konting laban, yung konting push, it will help them move forward. Yung pagiging positive ng mga magulang na nanonood ngayon, yung pagiging supportive nyo, malaking bagay yan sa mga anak. So gamitin nating strength yung pagiging family-oriented nating mga Pilipino. Because at the end of the day, yung mga magkakapamilya ang dapat nagtutulungan. And I hope that this video will inspire you to do that. Number 8, we are madiskarte. Tayong mga Pilipino, sobrang galing nating dumiskarte. Nasabi ko na kanina na ang bilis nating mag-adapt. We are extremely flexible. Pero alam nyo guys, ang galing din talaga nating dumiskarte. You will see Filipinos that despite the crisis, nakakapag-build ng negosyo. Because let's be real, lahat ng matatatag at malalaking negosyo ngayon, lahat yan nabuo during a crisis. At lahat yan dumaan sa matitinding crisis. Nalampasan lang nila yung crisis na yon. Which means that what can make you successful in life is going through a crisis. Pero kailangan pa ulit-ulit kang bumangon. At yung diskarte na yan, nagagamit natin yan kapag walang-wala na tayo, kapag dapang-dapa na tayo. Kasi ang daming negosyante sa Pilipinas na nagsimula sa wala. Nagsimula lang sa tinatawag na resourcefulness. Sa Tagalog, di ba diskarte yun? Resourcefulness, diskarte. Maabilidad kasi tayo If we really want something, we can actually get anything that we want. Napatunayan na natin yan. Napakaraming Pilipino. Ang dami sa atin na kaya namang gumawa ng paraan. Think about it. I firmly believe that we are powerful. Hindi lang natin pinipili. I'm gonna prove it to you. So normally, mahiyain tayo, timid, hindi tayo masyadong nagtatry. Okay na kamo sa simpleng buhay. Simple lang. Yun yung lagi nating sinasabi sa sarili natin. And of course, mag-struggle tayo ng konti. May hirapan tayo, magigipit tayo. Okay lang. We can have fun. We have a sense of humor. We can adapt to it. Yun ang nangyayari. There are times na meron tayong gustong maabot sa buhay, pero feeling natin we are powerless. Kahit alam mo naman yung diskarte na kailangan mong gawin. Pero ito na, may na-ospital sa pamilya. Mahal mo sa buhay. Tumawag. Kailangan ng pera. Kailangan ng 150,000 pang opera. Life and death situation. Gagawa ka ng paraan? Hindi. Gagawa ka ng paraan. It's because we are willing to be powerful for someone else, but not for ourselves. Willing tayong maging malakas. Willing tayong magpakatatag para sa ibang tao, para sa mahal natin. If we can leverage that trait, yung pagiging madiskarte natin, yung pagiging powerful natin, yung strong character natin, at gamitin natin yung para sa sarili nating pangarap, aasenso tayo sa buhay. That's what I did. At yan din yung ginawa ng mga mini-mentor ko. Yan din yung ginagawa ng mga taong kakilala ko na sobrang yaman na ngayon. Just like you, mahiyain before, may self-doubt before, ang bigat ng pinagdadaanan before. But they are willing to be powerful for themselves and for the people around them. Sabi nga ni Bambo, diba? Pinoy ako, may agimat ang dugo ko. Number 9, we are extremely talented. One major proof is we have one of the best athletes, one of the best artists. Tumatak na sa history ang mga Pilipino. Let's name a few. Lea Salonga, diba?
Isa sa mga pinakamagaling na singers sa buong mundo kinikilala. Bruno Mars. Bruno Mars is also Filipino. And mismong sa Pilipinas, hindi lang sumisikat internationally, pero napakarami nating magagaling na singers and artists. Billy Crawford, umabot pa sa iba't ibang bansa. Arnel Pineda, imagine. Part ng Journey. How we run. We have Charis. So guys, napakarami pa. Pwede nyo i-comment yung mga kilala nyo. Sa athletes, we have Onyok, we have Manny Pacquiao, we have Efren. Yung mga basketball players natin, magagaling din talaga. We have gold medalists now. Pati sa Olympics, pinapasok na ng Pilipino. So bottom line, marami tayong talents, maraming skills, maraming magagaling na artists, dancers, athletes, na kapag nasuportahan natin sila, kapag nabigyan natin sila ng tamang environment, tamang culture, mas lalo tayong aasenso, mas lalong magpo-prosper at makikilala tayo sa buong mundo. And we have to build that. Kailangan natin pagtulong-tulungan yan. We have to support each other. Because number 10, we have unlimited potential. Think about it. Kung napanood mo yung toxic traits, imagine, little by little, mawawala yung mga toxic traits. Mababawasan. Unti-unti, mabibuild natin yung disiplina, yung tamang mindset, yung tamang belief sa sarili at sa kapwa Pilipino. Susuportahan na natin yung kapwa natin. Tapos unti-unting mababawasan yung corruption hanggang sa tuluyang mawala. Magiging mas malinis yung bansa. May disiplina na yung mga motorcycle drivers, yung mga tricycle drivers. May disiplina na yung mga motorista. May disiplina na tayong lahat. Tapos yung pamilya, sinusuportahan na yung isa't isa. Yung anak, bibigyan ng tamang environment. Susuportahan, mamahalin. Tapos hindi na tayo entitled. Nakafocus na tayo sa mga bagay na gusto nating gawin. Ang focus na natin, paano makakatulong sa community at sa marketplace. We are all creating value. Tapos hindi na tayo masyadong nagpapapaniwala sa issue. Hindi na tayo mahilig sa clout. We are now focused on developing ourselves, developing our career. Imagine building a culture that eliminates fear. Sana nakikita niyo yung potential. Imagine, despite all the toxic traits that we Filipinos have, we are able to move forward. We are able to get championships, gold medals. We are able to create millionaires and billionaires. Patuloy na dumadami yung mga negosyante, patuloy na dumadami yung mga milyonaryo, patuloy na dumadami yung opportunities. And at the end of the day, we are growing as a community. But what if magtutulungan tayong lahat? On top of the great qualities that we have, aalisin natin yung mga toxic qualities. Just imagine, anong pwedeng mangyari sa ating lahat? At magsisimula yan sa'yo na nanonood ng video na to. Jordan Peterson said, "Set your house in perfect order before you try to criticize the world." Simulan natin sa sarili natin. Ayusin natin yung buhay natin bago natin subukang ayusin yung buhay ng ibang tao. One person at a time. And then ikaw, pag naayos mo na yung sarili mo, tutulong ka na sa isa, dalawang tao. Isabay mo sila sa personal development journey mo. Basa kayo ng libro together. Mag-mastermind session kayo. Kwentuhan kayo, usapang pangarap. Little by little, as you achieve your goals, as you move forward in life, you become a better person. And that will be better for the people around you. Tapos yung ibang tao may inspire din. And it will create a ripple effect. Pero kailangan nating simulan. Hindi ko alam kung ilang tao yung manonood ng video na to. Pero kahit gaano karami kayo, simulan natin sa atin. In terms of building a new life, this is your starting point. At lagi nyo lang tatandaan that all I want is for you to become more successful in life and for you to reach the next level success. See you soon.